Hello mga kabady, ito ay para sa mga mag-i-start ng barbershop business and meron akong i-share sa inyo ng mga experience ko about sa pagbabarber. Sa mga magsimula, mga beginner, para sa inyo to. Yung una is natuto ako magiging barbero at yun nagsimula ako sa mga free lang, mga free na pagugupit sa mga barkada at kung sino-sinong tao. And yun, doon ako natuto at nagsimula ako mag-start, magbukas ng shop. And syempre, kung ikaw ay beginner pa lang, huwag kang tatayo ng yung tipong mag-uupa ka. Dahil tulad ng nangyari sa akin, uh, one year din akong nagtayo ng shop dito lang sa aking bahay. Uh, Papakita ko yung dati kong shop dito lang sa bahay, and yun, kumikita, tapos dinarayo tayo. Pagugupit talaga ang pinakang the best na paraan para kumita ka, dumami yung customer mo, is dapat quality yung gupit mo, at kung anong request ng customer dapat maibigay mo. Dapat talagang gayang-gaya yung gupit niya, lalo pag may pinapakitang mga picture. Pag i-start ng negosyo, huwag ka munang kukuha ng upahan. Sa bahay mo muna, kahit maliit yan, kahit sabihin na natin na malayo o liblib, dadayuin at dadayuin yan kung talagang quality ang gupit mo. May i-share ko sa inyo yung unang upa ko. Ito pala mga kabady yung inupahan ko. Nasa highway siya, kaya matao talaga dito. Ayan siya. Pero okay naman dun. Kaya lang, hindi mo talaga kakayanan at mag-isa ka. Kailangan mo talaga ng kasama. Lalo na kung on the way road ka, nasa highway ka. Hindi mo kaya mag-isa talaga. Para sa mga tips para kumita ka ng malaki, syempre dapat maaga ka. O-open ka ng 8 to 11 p.m. ganun. Kasi kasagsagan ng customer niyan is tuwing Sabado tsaka Linggo. Kaya dapat talaga lagi kang maaga, kahit Lunes hanggang Biyernes. Dapat lagi kang maaga dyan. Dapat quality talaga yung gupit mo. Huwag mong mamadaliin. Kasi yung iba, nakita ko sa mga barberong iba, pag maraming customer nakapila, ang ginagawa nila, minamadali. Siyempre, yung customer mo, nagbabayad naman yan ng tama. Dapat ibigay mo rin yung tamang serbisyo. Diba? Kaya yun yung tips ko lang. Pag mag-i-start ka ng negosyo, lalo wala ka pang kapital, kasi pag sa barbero, kahit maliit lang kapital mo, meron ka lang clipper, mga gamit, hindi mo na kailangan ng mga mamahalin, okay na yun, pwede ka na mag-start. And pwede ka na rin mag-start ng ng mura muna. Kasi ako nag-start ako is 50 pesos. Ay, yung pinakang una ko is 40. And yung natuto na ako talaga, naging 50, tapos ngayon is 60. Yeah, pero kung nasa highway ka, depende. Kasi syempre nag-uupa ka. Kung meron ka namang upahan, eh, tataas naman syempre. Papakita ko sa inyo yung dati kong shop, yung simula na akong nag-upa. Pero kasaklapan nga lang is hindi ako pinalad dun sa inupahan ko kasi sobrang init dun, hindi kaya. Pero makakalakas sana dun. Pero suggest ko lang talaga sa mag-uumpisa, huwag ka muna talaga mag-uupa. Tiyagaan mo muna kung sa bahay lang, kasi mahirapan ka lang din. Pero maganda sana pag meron ka talaga yung shop sa sa labas. Pero okay na yun, kahit nandito ka lumabas sa quality yung yung gupit mo, automatic yan, nadadayo at dadayuhin ka. Kasi ako, dinadaya ko dito, malalayong lugar, pupunta pa talaga dito para lang magpagupit sa akin. Madami dito sa amin na barbero, pero ewan ko kung bakit sa akin nagkapagupit. Kasi nga, quality tayo magupit. And papakita ko rin sa inyo yung mga ginupitan ko para makita nyo rin kung
quality ba o hindi. You need a cut, you can catch me at the barber shop. At the local spot, pull up to the parking lot. You need a fade, you can catch me at the barber shop. Drop my name once you find yourself a parking spot. Need a cut, you can catch me at the barber shop. At the local spot, pull up to the parking lot. You need a fade, you can catch me at the barber shop. Drop my name once you find yourself a parking spot. Diba? Yun mga kabady, yun lang suggest ko lang sa inyo. Kung mag-uumpisa kayo pagiging barbero, una, dapat quality yung serbisyo mo. Kung kailangan maraming serbisyo pagiging barbero kasi ako talaga minihilot ko yung customer ko kasi yung iba kasi pagod kailangan mo talagang hilutin, tapos doon na-satisfy yung customer, talaga babalikan ka. Tapos yung gupit mo pa quality, na bigay mo yung service na gusto niya, talagang babalikan ka at i-recommend ka nila sa iba. Tulad sa akin, i-recommend ako sa iba, and yun, kapag bigay tayo ng magandang service, and minsan tinatawagan na ako ng mga customer ko, nag-home service na ako. Syempre mas malaki kapag home service, mas malaki ang bayad, kaya sulit na sulit. And yun, sa pangalawang yung tips na yun, dapat quality yung service mo, and pag mag-uumpisa ka, dapat huwag ka muna mag-uupa, tiyagaan mo muna sa bahay mo, diba? Kahit maliit lang yan, okay na yan. Ito ang pinaka-the best dito sa dapat maboka ka. Halimbawa nagugupit ka, dapat hindi ka nauubusan ng salita. Kailangan mo lang siyang i-entertain hanggang sa matapos yung session nyo. And mas maganda, meron kayong sound trip, meron kayong sound para din naboboring yung customer nyo. Yun ang pinaka-the best dyan. Dapat meron kang signage. Yan, huwag nyo kalimutan yung signage. Tulad nito, papakita ko na lang yung signage ko. Yung gupit, yung mga gupit na dapat may pangalan, may crop top, mullet, toe blocks, drop fade, mid fade, burst fade, mga ganun. Dapat meron kang karatula na nakalagay doon sa image kung anong papagupit nila. Kasi yung iba may dala naman silang papakita sa yung picture, pero yun, mas maganda meron ka pa rin nun signage ng barbershop mo, yung logo mo. Yun ang pinakang importante doon, dapat meron ka nun. Sa akin, Simra Barbershop, dito ipapakita ko rin dito yung logo, makita nyo dyan sa taas, makita nyo yung logo ko dyan. And syempre yung mo rin, yung price ng gupit mo nakalagay din. Huwag nyo kalimutan yun. Kung anong merong pili nyo mailagay, kasi sa akin meron pa akong kulerete ito. Tingnan nyo, ayan, meron pa akong mga nilalagay na ukay para yung mga nakapila, may malilibugan sila, pipili o dagdag kita pa yon. Diba? Ganun lang yung kasimple. Sa pagiging barbero, dapat ang imahinasyon mo malawak, lalo na kapag meron kang meron kang meron silang ipapagawa sa iyo. For example, wala ang picture, wala doon sa signage mo, tapos meron siyang pinapagawa, hindi niya ma-explain kung paano. Syempre ikaw na mag-suggest nun, kaya dapat malawak yung imagination mo na dapat ganito. Habang ginugupit mo, nasa utak mo na tapos na yung finished product na dapat yung dapat ganun ang mga barbero. Ito yung pinakanghuli na dapat sa pagiging barbero. Kaya mag-start ka pa lang, dapat huwag kang mainipin, diba? Huwag kang mainip, dapat lang, mahaba ang PC mo, kasi meron talaga makulit na gugupitan, lalo na pag mga bata, especially mga bata, kasi mga nag-iiyak, malikot. Siya mo dapat malawak, mahaba. Yun lang. Sana nagustuhan yung video ko na to, and marami pa akong bibigay sa inyo ng mga tips about sa pagiging barbero, mga experience ko na makakatulong sa
negosyo nyo na pagiging barbero. And yun lang mga buddy. And yung kalimutan na lahat na nangyayari, lahat ng bagay, huwag niyong kakalimutan na si Lord ang nagbigay niya. Kaya huwag kayong titigil sa pagdarasal, and syempre lagi niyong kasama si Lord. God's always love you, and I love you. See you.